beloved Boss Mike Cervera. Lumayas na ho si Manang Aimee, mga kababayan. Saan? Ha? Saan? Dito sa alyansa ni Pangulong Bongbong. Nako, patay na. Kechu, thank you naman. Maring May, thank you naman. Oo, Miles pala. Oo, si Miles, taka si Kechu, thank you. I love you daw, direct oh. Oo, kita mo may pa I love you pa, sana all. Ha? Sana all may I love you. Ano? Ito na. Manang Aimee, nasaan ka na? Oh, pasok! ng kanilang prinsipyo at paninindigan. Ayan na mga kababayan, Manang Aimee, lumayas na ng tuluyan. Ayan na. Mismo kay Senator Aimee Marcos na nanggaling, hindi na siya bahagi ng senatorial slate ng administrasyon. Dahil daw yan sa pagkakaiba ng kanilang prinsipyo at paninindigan. Nako. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Nako po. Tuluyan ang kumala sa alyansa para sa bagong Pilipinas ang kapatid ng Pangulo na si Senator Aimee Marcos. Nako po. Sa isang pahayag, sinabi ng senadora na hindi na niya magagawang mangampanya Ah. at tumuntong sa iisang entablado kasamang iba pang kasapi ng alyansa. Ah. Tulad daw ng sinabi niya noon, mananatili siyang independent candidate. May mga hakbang daw kasi na ginawa ang kasalukuyang administrasyon na salungat sa kanyang paninindigan at prinsipyo. Kita nyo mga kababayan, tuluyan na hong ipinagkanulo ni Manang Aimee si Manong Bongbong. Ha? Saan kayo makakakita na ultimo kapatid mga kababayan? Ha? Talagang pinagpalit na. Ganyan yung mga DDS, mga kababayan. Kapag nadikit kay Digong, nagiging tanga. Nagiging tanga mga kababayan eh. Sa totoo lang, Manang Aimee, kasi ganito lang yan eh. Malapit na rin naman na matapos ang termino ni Pangulong Bongbong na kapatid mo. Diba? Malapit na matapos eh. E bakit hindi na lang natin gawin, patapusin, suportahan mo muna si Pangulong Bongbong Marcos na ading mo at doon, pagkatapos ng kanyang termino, baka gusto mong tumakbo bilang Pangulo. At doon mo naman isagawa yung mga ninanais mo para sa bansa. Kung may pagkukulang ang kapatid, tandaan mo. Ha? Huwag mo nang tignan yung pagiging kapatid. Walang naging perpekto na naging Pangulo ng bansang ito. Kahit pa si Emilio Aguinaldo. Wala hong naging perpekto, mga kababayan. Lahat po, mga kababayan, ay may mga pagkukulang. Dahil po, mga kababayan, napakahirap po talagang mangontrol ng ng mga tao na nasa paligid mo. Imbis na ikaw ay tumiligsa, hindi ba dapat tumulong ka na lang? Ipagtuturo mo kung sino yung mga hindi nagtatrabaho at umaabuso sa mga empleyado ng kapatid mo. Kaso wala eh. Bagkus ang ginagawa mo, imbis na tumulong ka, abay, sumasama ka pa sa mga nambababoy, nambabastos sa kanya. Ultimo bastusin, pati tatay mo. Ha? Ultimo bastusin. Kaya ba hindi nyo mabastos-bastos? Sino? Si First Lady Imelda Marcos? Natandaan nyo mga kababayan. Napansin ko lang to. Yung mga DDS, mga kababayan, hindi ho nila nababastos si First Lady Imelda Marcos. Napansin nyo po ba? Pero si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., abay, grabe. Nandyan na, hukayin pa yung bangkay, mga kababayan, at itatapon sa West Philippine Sea. Pero yung buhay, mga kababayan, hindi nila magawa-gawa na bastusin. Kaya tuloy, mga kababayan, ako minsan nagdududa na eh. Manang Aimee, tanong ko lang totoo ba yung balita na hindi ka talaga tunay na anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Kasi parang baliwala lang sa'yo yun. Nahukayin yung tatay mo, samantalang yung pamangkin mo na si Sandro at yung anak mo mismo na si Manotok, abay nagsalita tungkol dito. Pero ikaw mismo na na anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., wala kang binanggit
Hindi mo man lang pinagtanggol. Kaya kami nagdududa na ngayon. Isa ka bang totoong Marcos? O talagang totoo yung kwento? Ha, mga kababayan? Ano kaya yun? Totoo ba, mga kababayan, yung kwento? Mga tao lang din naman yung mga kababayan. Di po ba? Siyempre, yung mga chismis, mga kababayan, minsan, sa action nila, dun mo na lang, maiisip na, baka totoo. Kasi mga kababayan, sabi ni Ryan, si Arsenio Lacson, yun daw yung mga chismis na yun, mga kababayan o kaya ang totoo mong kapatid si Norman Mangusin. Hindi kaya si Norman Mangusin ang tatay mo talaga? Grabe Ibang klase, mga kababayan. Ako talaga, tayong mga magkakapatid, kahit na kahit pa nga masama minsan yung kapatid natin, nandudum pa rin tayo sa tabi. Sinasamahan natin at hanggang sa kahuli-hulihan, pinagtatanggol natin. Pero itong si Manang Aimee kakaiba. Sa lahat ng kapatid, ngayon lang ako nakakita na kayang ipagkanulo sa mga taong bumabastos sa kanya. Sa pambabastos sa kanya, hindi natin nakaringgan ng pagtatanggol yan. Kaya mga kababayan, eto, nalalapit na ang halalan. Ano na kaya? Mananalo pa kaya? Iboboto pa kaya ng mga Pilipino, ng mga loyalista, itong si Manang? Ako, Manang Aimee. Ako'y nangangamba na iboto ka pa ng mga loyalista at ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Malamang. Hindi mo ba napapansin? Kahit yung mga DDS, di ba yung ginawa mo na hearing, ano sabi nila? Wag na, tigil mo na yung padrama. Pahiring-hiring ka pa, kunyari ka pa. Di ba? Kahit sila nagdududa sa'yo. Bakit kanyo, mga kababayan? In fairness naman sa mga DDS, ayaw din nila ng balimbing. Lalo tayo, mga kababayan, na may malinaw na kaisipan. Mas lalong ayaw natin sa balimbing. Kayo po ba, mga kababayan? Gusto niyo po ba ng balimbing? Kasi eto, mga kababayan, balimbing. Diba? Manang Aimee, sige na, hindi ka naman namin pipigilan Sasabihin niya raw ito sa mga susunod na araw. Itong nakaraang linggo lang ng pangunahan ni Senator Aimee ang pagdinig ng Senado kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig ng Senado nitong nakaraang linggo, makailang beses in-invoke nila DILG Secretary John Vic Remulla at Justice Secretary Boying Remulla ang tungkol sa executive privilege. Yan ay nung hingan sila ng detalye kaugnay sa di umano'y pagpupulong ni Pangulong Marcos at ng ilang miyembro ng gabinete bago ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yung pala yung tinututulan niya. Galit din si Manang Aimee sa pagkakaresto sa isang berdugo, mamamatay tao. Kayo na bahala dyan. Naumus ka, mad ka. Biruin mo. Tayo, tuwan-tuwa nga na naaresto na yung mamamatay tao na berdugo. Samantalang si Manang Aimee, mga kababayan, abay pinagtatanggol pa ito. Si Digong na mamamatay tao, pinagtatanggol. Si Pangulong Bongbong Marcos na kapatid na binababoy ng mga DDS at mismong pinagtatanggol niya. No talk. Wala kayong marinig na boses. Wala kayong marinig sa kanya. Hinayaan niya. Kita niyo, mga kababayan, anong klaseng pag-uugali meron niya? Anong klaseng pag-uugali meron niya si Manang? Grabe, mga kababayan. Sa tingin niyo, mananalo pa yan? Alamin natin, mga kababayan, kung mananalo pa. Dahil nga dito, ano na ang resulta ng halalan, ng survey sa parating na halalan? Pasok! Ang siyam sa mga pambato ng Administrasyong Marcos sa bagong senatorial survey. Nako, pakinggan ninyo. Pasok sa Magic 12 ang siyam sa mga pambato ng Administrasyong Marcos sa bagong senatorial survey ng social weather stations. Nako, mga kababayan, siyam daw yung pasok. Siyam yung pasok sa kandidato ng alyansa. So mayroon 3 nalaglag. Sino-sino kaya ang mga nalaglag? Sigurado dyan si Manang Aimee. Sigurado dyan sino pa? Si Villar. Hindi siguro, baka pumasok pa yun Maraming pera yun. Nagbabalik si Mayan Los Baños. Sa
Bagong survey ng Social Weather Station sa SWS nitong Marso, nangunguna pa rin sina Senador Bongo at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na parehong nakakuha ng 42% na voter preference. Naka po. Pareho namang nasa ikatlo at ikaapat na pwesto ang broadcaster na si Ben Tulfo Ah. at dating Senate President Tito Soto. Ah. Sulo naman sa top 5 ang re-electionist na si Senator Lito Lapid. Grabe, no? Si Lito Lapid talaga, no? Hindi nagbabago, no? Ibang klase. Tuloy, ibiruin nyo, pinagpalit pa. Mas pinili pa nila si Lito Lapid kaysa kay Manang Aimee. Manang Aimee. Ano ba yan, Manang Aimee? Top 6 hanggang 10 naman ang iba pang re-electionist na Senators Bong Revilla Ah. at Pia Cayetano. Pati Nako. si dating Senador Ping Lacson, Ah. Senador Bato de la Rosa at Ah. iho sa si Willie Revillame. Na. Nasa 11th to 13th place naman sina Ah. Makati Mayor Abby Binay, Nako. dating Senador Manny Pacquiao Ah. at Las Piñas Representative Camille Villar. Nako Siyam po. sa mga pamba Pwede ba ipalit nyo na lang si ano? Sino to? Si Keiko? Kaysa kay Abato, tsaka kay ano? Kay Bongo. Ato ng Administrasyong Marcos ang pasok sa Magic 12. Mm. Tanging si Senator Go at De La Rosa lang ang pasok sa survey Ah. mula sa ticket na ini-endorso ni dating Pangulong Duterte. Nako po. Nasa 14 at 15 pwesto naman sa survey ang mga dati na ring senador na si Nako. Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Ah. Habang ang kapatid ng Pangulo at Nako, ayan na. Eto na. Habang ang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Manang Aimee ay pang-ilan sa pwesto. kapatid ng Pangulo at re-electionist din na si Senator Amy Marcos Ah. nasa 16 na mula Nako. sa 14 na pwesto niya noong Nako! Manang Aimee, yari ka na, hindi ka na makakabangon. Sa susunod niya, nasa dulo ka na. Nasa dulo na ho, mga kababayan. Pang 16, kulelat na yan. Nahanap ko yung idol ko, maawa naman kayo kay Marcoleta. Si Marcoleta, hirap na hirap ng mga niya. Ano na nangyari? Ayaw niyo ba talaga sa kanya? Ha? Ayaw niyo ba kay Marcoleta? Baka naman, maawa kayo. Oo, pagod na yung idol ko. Oh, boto niyo naman oh. Marcoleta for senator. Oo, gawin niyo naman number 1. Manang Aimee. Wala na. Oh, supportan natin si Abalos. Kaya nga, baka pwede naman, ipalit nyo na si Abalos. Oo. Pero isinagawa ang survey sa 1,800 respondents sa buong bansa noong March 15 hanggang 20. Ilang Nako. araw matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako. Ayon sa Strat-based group na siyang nagkomisyon sa survey, Ah. mas malakas ang mga pambato ng administrasyon dahil napagkaisa ni PBBM ang Nako. malalaking political party sa bansa. Nako, mas malakas daw yung mga pambato ni Pangulong Bongbong Marcos dahil napagkaisa niya yung malalaking political party sa bansa. Si Manang, mga kababayan, si Manang, ano na pagkaisa niya? Imbis na pagkaisa niya yung kampo ni Digong at si Pangulong Bongbong, abay parang lalong pinagulo pa. Di po ba? Sino po bang may ayaw na tayong mga Pilipino ay magkaisang lahat? Abay lahat po naman tayo siguro sasang-ayon dyan. Pero nga sa nangyayari na ginawa ng kampo ng mga Duterte, na binira nila ng binira si Pangulong Bongbong Marcos ng kung ano-anong mga fake news, ayan mga kababayan, ano na nangyari? Tandaan nyo mga kababayan, si Manang Aimee, ni minsan hindi pa niya pinagtanggol yung fake video na pinalabas ng mga Duterte. Ha? Yung bang nagsusungap, yung bang nagdodroga daw si Pangulong Bongbong Marcos, naringgan nyo ba si Manang Aimee natin? Hindi natin narininggan na pinagtanggol man lang, sabihin niya, peki yung video niya yan. Huwag nyo namang gawin yan. Wala akong ganun. Kaya maliwanag na maliwanag mga kababayan, itong si Manang Aimee natin, wala na to. Oo. Wala na. Oo, dapat na tong itakwil. So, mga kababayan, inabot na tayo ng napakahabang oras. Gusto ko pa naman sana kayong makasama. Kaya lang, marami pa akong paperwork. Alam niyo naman ako, minsan dito lang ako sa bahay nagtatrabaho. Pag napagod ako, abay matutulog ako. Pag gising ko, pagka may pagkakataon, makapag-live ako, magla-live ako. So, muli, ako po ang inyong lingkod mga kababayan. Bago na tayo mag-iwaiwalay, huwag niyong kalimutan na mag-like naman. At sa mga kasama natin
sa pakikipaglaban dito, huwag niyo po silang kakalimutan na puntahan at panoorin at pakinggan ang kanilang mga opinyon at pananaw. At sa inyo pong lahat, tandaan niyo po ito, kung wala po kayo, wala pong Mike Cervera. Ano po? At kaya nga ho, lagi akong nagpapasalamat sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Pagpunta ko ng daig, magdadala ako ng pasalubong niyo. Anong pasalubong yan, Boss Mike? Ay, bahala na kung anong makikita ko doon. Gusto nyo, yung sampal sa mukha ni Digong. Anong sampal? Sampal na ano? Sampal na katotohanan. Nandyan ba si Mark Ramos? Si Mark Ramos, huwag niyong kalimutan, gawin nyo ng 1 milyong subscriber yan. Ha? Sabi ko nga mga kababayan sa inyo, di bali na hong, huwag nyo akong i-subscribe. Subscribe nyo lang ho yung mga kasama natin dahil deserve po nilang lahat yan. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, malin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.